Nasugatan naman ang isang residente matapos ang insidente ng pamamaril na naganap naman doon sa bayan ng Pabuhan sa Barangay 1. Ayon sa report ng PNP, ang biktima ng pamamaril ay nakilala sa kanyang alias na si Lito, 49 anyos at residente ng naturang bayan. Sa report pa rin ng PNP, binaril ang biktima ng tinuturong suspect na nakilala sa kanyang alias na si Lando, 39 anyos at isang self-employed. Ayon pa rin sa report, itong biktima ay nakatayo lamang sa gate ng compound nang biglang dumating ang nasabing suspect sakay ng isang motorsiklo. Bigla na lamang itong binaril ang nasabing biktima ng isang short firearm. Mabuti na lamang at nakatakbo itong biktima at nakapasok sa isang bahay. Nagtamo ito ng sugat sa tuhod at agad na isinugod sa Pabuhan RHU. Samantala, itong suspect matapos ang pangyayari ay agad na sumuko sa otoridad, ngunit hindi na nakita ang baril na ginamit sa pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa posibleng dahilan ng pamamaril kung ito ba ay personal na motibo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik naman sa lalawigan ng Benguet, nadiskubre ng mga otoridad ang abot sa 2.4 na milyong piso ang halaga ng marijuana sa Kibungan, Benguet. Ayon kay Police Colonel Joseph Bayungasan, Provincial Director ng Benguet Provincial Police Office, naglunsad ng anti-drug operation na pinagsanib na operatiba ng Kibungan Municipal Police Station, Provincial at Regional Intelligence Division ng Police Regional Office Cordillera at PDEA sa sitio sa Akan, Barangay Madaymen. Nagresulta ito sa pagkakatuklas ng 20,000 gramo ng marijuana nagkakalaga ng 2.4 na milyong piso. Lahat ng mga iligal na kontrabando ay sinunog ng mga operating troops pagkatapos sa isailalim sa dokumentasyon. Patuloy ang pagsuyod ng mga operatiba sa iba pang plantasyon sa naturang lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Nadisgrasya ang dalawang service vehicles ng Davao City Exclusive and K9 Unit o SISO sa Kilometer 19 Barangay Los Amigos, Tubok District, Davao City dakong alas 10:45 ng umaga ng Hunyo 18 nitong kasalukuyang taon. Ang dalawang sasakyan ay minamanihon la J. Palak Baluya nakatira sa Kilometer 12 Barangay Catalonan Pequeño at Arnolfo Luis Carrion, 62 anyos nakatira sa Elpidio Quirino Avenue, Barangay 4-A, Davao City. Ayon sa report ng kapulisan, ang dalawang sasakyan patungo sana sa impounding area sa Malagos, Baguio District, Davao City. Kaya hila-hila ng Vehicle 1 ang vehicle to. Ngunit pagsapit nila sa harap ng Suribas compound, bigla na nawala ng kontrol ang driver ng Vehicle 1 at bumangga ito sa cyclone na bakod sa bahay ng isang Mercedita Suribas. Hindi tuluyan nahulog ang Vehicle 1 na nakahang lang ito sa loob ng compound ng Suribas. Mabuti na lang sa nasabing pangyayari, walang nasugatan o buhay na nawala. Ngunit nagdulot ng pinsala sa parehong mga sasakyan at sa cyclone na bakod. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapagsagawa ng 4 na operasyon kontra illegal na droga ang Pangasinan Police mula June 17 hanggang 18 ngayong taon sa magkakahiwalay na lugar ng lalawigan, kung saan may 5 katawang na aresto at nasa 8.02 grams ng shabu ang nasamsam na may street drug price na 54,536 pesos. Ang 5 na arestong suspect ay nasa kustodiya ngayon ng PNP at nasampahan na ng kaukulang kaso. Ayon kay PNP Provincial Director Colonel Jeff Fanged, walang humpay ang kanilang ginagawang operasyon laban sa illegal na droga, ganun din sa lahat ng uri ng kriminalidad dito sa Pangasinan. Kayaan niya makakaasa mga Pangasinense ng kapayapaan ng komunidad at ligtas na pamayanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino.